Sa gitna ng matinding hamon na kinahaharap ng ating bansa, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino na magbayanihan. Git pa ng Pangulo, batid niya ang sentimiento ng transport sector, bunsod ng mahal na presyo ng krudo at tiniyak na hindi sila pababayaan ng pamahalaan. Ang sentro ng balitang niya mula kay J.M. Thompson. Ngayon ang panahon para magtulungan. Ngayon ang panahon para maipakita natin sa buong mundo ang katangian ng bayanihan na nasa puso ng bawat Pilipino. Panawagan yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng nararamdamang krisis dulot ng epekto ng tensyon sa Middle East. Hinikayat ng presidente na buhayin ang diwa ng bayanihan at iwasan ang pagkakalat ng maling impormasyon na nagdudulot ng takot sa publiko. Bawat isa sa atin ay may magagawa namang paraan para makatulong. Pagtitipid man, pagtulong sa kapwa, o kahit sa pamamahagi ng tamang impormasyon at hindi pagkakalat ng fake news. Huwag naman sana tayong magdagdag pa sa problema. Tiniyak ng Pangulong Marcos ang pagpapatupad ng hakbang para maibsan ang epekto ng pagsirit ng langis. Simula ngayong araw, epektibo na ang 50% diskwento sa mga LRT2 at MRT3. Maghahatid din ng libreng sakay sa Metro Manila, Cebu at Davao. Patuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga tsuper. 100,000 tricycle driver na ang nabigyan ng 5,000 pisong ayuda. Sisimulan na rin ang nationwide rollout para sa driver ng jeep, bus, TNVS sa April 6. Naintindihan natin ang sigaw ng mga nagpoprotesta na kababayan nating nasa sektor na ito. Pero gusto kong ulitin sa inyo, hindi kayo maiiwanan, hindi kayo pababayaan ng pamahalaan. Bibigyan din ng pinansyal na tulong ang mga magsasaka at mangingisda. Ongoing na talaga yung mga programang yan. Pero nagpatagdag pa tayo ng 50 million sa mga regional field offices. Siniguro ng Pangulong Marcos na sapat ng supply ng pagkain at binabantayan ang presyo ng bilihin. Patuloy na gumugulong ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Nakikipag-ugnayan sa mga manufacturer para maipako ang presyo ng basic goods. Nakikipag-usap na si Pangulong Marcos sa mga bansang nagsusupply ng abono para matiyak na may pataba hanggang Hunyo. Pinadaragdagan din sa mga kumpanya na dagdagan ng paggawa ng kuryente sa susunod na 2 buwan. 23 power project na may kapasidad ng 900 megawatts ang inaasahang mag-o-online para makatulong sa supply. Ongoing din ang koordinasyon sa paggamit ng malampaya natural gas na full capacity para madagdagan naman ang supply natin sa kuryente. Nilalapitan na rin ng pamahalaan ang India, China, Japan, Thailand, Brunei at South Korea para makakalap ng karagdagang supply ng langis. Maganda naman ang naging usapan natin, buti na lang at talagang kinakaibigan natin sila at sila ay handang tumulong sa atin. Asahan naman ninyo na nandito lang ang pamahalaan bilang inyong takbuhan at sandalan. Maraming salamat po. Magandang araw po. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.